pag yung salitang pananampalataya, napakahirap pa rin unawain. No? Ito yung, minsan, sinasabi na, ito yung paniniwala mo eh. Paniniwala mo sa Diyos, sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ, na dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ito, pinaniniwalaan mo, tinatanggap mo sa buhay mo, sa puso mo, dahil sa kasalanan mo, sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya si Jesus Christ. Si Jesus Christ naman, wala siyang kasalanan, he's innocent. Namuhay siya. 33 years sa mundo na ito na hindi siya nagkasala. Pero siya ang nagbayad nung kasalanan natin. Sa kanyang pagbabayad na yun, namatay siya doon sa cross. He willingly gave His life pangbayad sa kasalanan nating lahat. At siya inilibing. Nung siya inilibing on the third day, muli siyang nabuhay. Itong mga katotohanan na ito na pinaniniwalaan mo sa buhay mo na naging sapat yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo, na yung ginawa ni Jesus Christ na sacrifice ay tinanggap ng Ama kaya muling nabuhay si Jesus Christ, ito yung pinaniniwalaan natin. Hindi lang narinig mo rito na nandito, hindi, pinaniniwalaan mo, niyayakap mo sa puso mo na totoo na yung ginawa ng Panginoong Hesus ay para sa iyo. Yung pananampalataya. Nananalig ka na sapat yung ginawa ng ating Panginoon. Nagtitiwala ka. Kaya yung buhay mo, kaluluwa mo, pinagkakatiwala mo na kay Jesus Christ eh. Yung kaligtasan mo, hindi ka na nagtitiwala sa sarili mong gagawin eh. Kundi nagtiwala ka na sa natapos na ginawa ng ating Panginoong Hesus. It is the completed work of Jesus Christ. Ano kailangan natin gawin? Unang-una, syempre, patuloy po natin silang ipag-pray. Na sila rin ay masumpungan ng habag at biyaya ng Panginoon. Nang maranasan din nila yung kapanatagan na meron ka, yung kagalakan na meron ka, dahil alam mo, ikay mapapahamak, niligtas ka ni Jesus Christ. Na binayaran niya yung kasalanan. Nakamtan mo yung ipinangakong buhay na walang hanggan. Ito pong masakit na katotohanan na nangyayari po sa mundo natin. Ang mga tao, pag tinanong mo, paano ka makakarating sa langit? Ang sagot ng majority, magpapakabait ako, makakarating po sa langit. Kung ang tao po ay makararating sa kaharian ng Diyos, sa piling ng Panginoon kapag siya'y nagpakabait, sayang lang ang pagpunta ng Panginoong Hesus. Sayang lang ang pagbabayad ng Panginoong Hesus. Sayang lang yung kanyang pagpapako sa krus, pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kung ang tao naman pala'y makakarating sa piling ng Ama kung magpapakabait. Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ang sabi po ng banal na kasulatan, magpakabanal kayo. Dahil ang Diyos ay banal. Hindi po sinabi ng Biblia, magpakarelihiyoso kayo. Dahil ang Diyos ay relihiyon. Hindi. Magpakabanal po tayo. Makakapagpakabanal ka kung meron ka ng personal relationship sa ating Panginoong Hesus. So, sa mga sineran po natin ng gospel, sa mga nakikita po natin na mali yung kanilang inaakala na paraan upang makarating sa piling ng Panginoon, huwag po natin silang susukuan. Unang-una na ipag-pray po sila. Pangalawa, napakalaking bagay po, bukod sa ibinabahagi natin sa kanila ang salita, nakikita nila sana sa buhay natin. Tandaan po natin, hindi po natin hawak ang buhay natin. What if itong mga mahal natin sa buhay na ito, itong mga tao na idinako sa atin ng Panginoon, inabot na sila ng kamatayan, hindi mo pa ginawa yung bahagi. Dapat po meron tayong genuine concern para sa mga mapapahamak. May tunay tayong malasakit sa mga taong mapapahamak. Kasi yan din yung naging damdamin ng mga taong nagbahagi sa atin nung tayo po ay wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Genuine concern for the lost. Ganyan po ang kalagayan po natin sa kasalukuyang panahon. Tayo mga nakakaalam ng paraan upang makarating sa presensya ng Diyos, upang maging matuwid sa harap ng Diyos,
Yan po yung dapat natin gawin. Ipaalam po natin sa kanila patungkol sa kaligtasan na libreng kaloob na ibinibigay ng Diyos para sa lahat ng tao. Hindi po ito para lang sa Israel. Salvation is for all, for Jews and for Gentiles.